Sobrang alikabok na pala ng mga toys ni Kitty dito sa may gazebo. Kinukobera naman namin to, kaso hindi nga masyado nalalaro dahil nasa labas. Kapag may visitors kami, dun lang siya usually nagsistay ng matagal dito. Kaya nag-decide kami na ipasok na lang sa house para naman masulit. May pinaplano din daw kasi si Daddy Chan na ilagay dito sa gazebo. Say hi muna kayo kay Timmy. Siya yung in-adopt namin na stray cat. Anyway, so yun, nung natanggal na lahat ng mga laman nung kitchen toy natin, binuhat na nila Daddy Christian papasok sa house. Pero bago nga pala yon, inalis muna ni Daddy Christian yung mga computer stuff niya. Ito kasi yung nakalagay dyan sa pwestong paglalagyan natin ng kitchen. Medyo na nostalgic daw si Daddy Christian kasi naalala niya na binutas niya itong mini kitchen. Ginawa kasi namin tong functional nung baby pa si Kitty. Ganyan yung itsura. Anyway, so ayan, nagwalis muna tayo before nila ipasok yung mini kitchen toy ni Kitty. Katabi na rin siya nung dollhouse and bookshelf ni Kitty na ginawa ko na ring shelf ng toys. Andito na kasi lahat ng mga books niya sa bedroom. Meron nga rin pala siya sa gazebo nitong table na nako-convert into parang lalagyanan ng mga Legos. Tapos may kasama rin siyang dalawang chair. Binili ko talaga yan para sa kanilang dalawa ni Baby Chino kapag medyo malaki na si Baby Chino para pwede silang tumambay dyan and mag-study. Tapos yun, nung nakita ako ni Ate Kitty na nagki-clean, sabi niya tutulong din daw siya. Ayun nga lamang, saglit lang. Baw. Is tomato a fruit or a veggie? Tomato. Is a fruit or a veggie? I don't know. It's a fruit, It's a fruit. or maybe a veggie. It's a veggie. I don't know. We'll have to I search. think it's a fruit. You think it's a fruit? No, there's no tomato. If you see no tomato, Oh, and it's a there. there is a tomato. You're right. It's in the photo. There. And then not the broccoli Is there? there, and the eggplant, It's there already. and also the pumpkin. We're having a nice teamwork. Yeah. Thank you for helping mommy. You're welcome. Pizza. Oh, nabasa kasi sa ulan. Actually, pang grill to eh. Ice cream station. Fruit and veggie. Okay, siya pa yung mixer here. So, there. Mixer. Okay, here naman, nilagay ko na yung mga salt, pepper, and barbecue sauce at saka yung flour. Here, we can put yung tray, may coffee pot, and baso. Sticker. May sticker. Ito, yung mga utensils. Ayan. Uy, shoot. Tapos ito mga pans. Actually, dapat pans, tas utensils. Kasi yung mga chopping board ng lapad eh, so hindi siya kakasya. Ganyan na lang. Mga fruit cutting, itatabi natin sa mga utensils. Kasi ito yung pang-cut nito. Mga food. Yan, ang galing nito. Papakita ko sa inyo. Yan, magkakaiba yan. Magkakaiba yan per side. So like this one, hilaw, luto. Yan. Pwede sila mag-restaurant gaming. Yan. Magkakaibang flavors. Nilabas na nila Daddy Christian itong malaking exercise machine papunta sa gazebo. Ito kasi yung pwesto niyan, originally, medyo depressing. Nakalagay siya sa lumang kitchen. Tapos, dito naman ililipat sa may gazebo. Actually, before ma-empty yung space, ito yung setup. Kaso, nanghihinayang kami kasi parang hindi masyado na ma-maximize yung space. Pinupuntahan lang siya ni Kitty kapag may visitors. Mas madalas na rin kaming mag-workout ni Daddy Chan ngayon. Ako 3 times a week na. Anyway, so nilabas din pala pati yung mga mats na malalaki. Kaso, hindi nila mahugasan kasi nga nakaharang itong machine dun sa may daan. Kaya pinasok na lang muna nila para magkaroon na ng space. Buti na lang din nga kahit mataas, hindi to matama dun sa ceiling. Mawi.
So ayun, nalabas na yung mga mats, pati ibang equipments, and nahugasan na rin before ilagay doon sa gazebo. By the way, sa mga nagtatanong na buti pwede na akong mag-workout. Actually, 2 months postpartum pa lang, inalaw na ako ng doctor ko to go back to normal activities. Pero December kasi yon, kaya nung January lang ako nag-start, which is 3 months postpartum. Sa mga concerned din na nag-iisip kung hindi ba ako mabibigla or mabibinat, before kasi ako nabuntis and nanganak, nag-workout na talaga ako. So, sanay na yung body ko. Actually, di ba, merong mga ibang pregnant na during pregnancy pa nga, nag-workout pa rin. So, depende talaga siya per person. Basta kami alalay lang, hindi namin binibigla. Nag-start kami na once a week, tapos twice a week, tapos ngayon 3 times a week na. Tapos gradual din yung pag-angat ng weight. Pero as of today, malapit ko na mabalikan yung weight kung saan ako nag-stop before. Sabi ni coach, dahil daw yon sa muscle memory. Which made me realize na kapag na-pregnant ka and nanganak ka, hindi ka naman talaga mababack to zero. Nagpo-pause ka lang. Hindi naman talaga nawawala yung progress. Anyway, sa mga curious kung bakit nag-workout na ako, hindi lang para sumexy. Actually, bonus na lang yon. Pero nagpapalakas talaga ako kasi si Chino, ang bigat na. Kaka 3 months lang niya, tapos 6 kilos na. Kaya yun din ang sabi ko kay coach, mag-start kami kung anong weight ni Chino para kapag matagal siya nagpapabuhat sa akin, hindi ako agad mapapagod. Anyway, last pa pala sa mga common na tinatanong sa akin, hindi ba daw humina yung milk ko? So far, hindi naman. Same pa rin. Kinalculate kasi ni coach yung calories ko for the day. Based yun on my height, weight, at saka yung level ng activity per day. Tapos on top of that, nag-add kami ng 300 to 500 calories na allowance since nga nagpapa-breastfeed ako. So the goal is, hindi ako sobrang lumagpas dun sa target and hindi rin ako bababa kasi nga, baka yung supply ko naman yung mag-suffer. Anyway, ito na yung kinalabasan ng aming home gym. O diba, di hamak na mas presko compared dun sa original niya na pwesto. By the way, kung gusto nyo makita yung mga gym fits ko and kung saan ko sila nabili, check nyo na lang sa IG and FB page namin. Ayun lamang, abaw! Akala namin hindi magkakasya itong machine palabas ng bahay, pero in fairness, nagkasya naman. Actually, kaya rin talaga namin siya nilipat ng spot para mas presko pag nag-workout. At saka itong dati niyang pinaglalagyan, gagawin kasing studio. Sinet up nga pala to around the time na mag-fiesta since magkakaroon ng mga visitors. So habang busy si Daddy Chan and the boys, eto kami ni Mama Lita naka-assign sa food. Special, ano to? Embutido. Yeah, what else? May shadow, nabawas na. Pansit, nabawas na. Kasi, gutom na. Galing ni Mama siya, no? Taga-init lamang. Abaw, si Mama Lita yan lahat. Galing, oh. And this one also. Oh, bake ako. Oo, pakita. Wow. Sobrang busy talaga pag fiesta. Loko. Anyway, so dumating na nga yung mga visitors namin. Puro mga music friends natin sila. So yung band namin, sila Hezekiah, sila Fox, si JM, si Marks and Apple, yung director namin sa music video namin. Tapos sila Rise High, Fred Engay, Jello and Ina Bautista. At may pa-spotlight pa nga si Daddy Chan. Abaw! The next day, meron din palang parada dito sa may malapit sa amin. Actually, ang dami nilang pinipare. May mga food stalls din. Super nag-enjoy kami, lalo na si Ate Kitty. So, ayun lamang for today. Abaw! Happy Fiesta!